Welcome sa ating morning coffee devotion. Siksika o apo, itibilag ni panagkaawan, kinakasumi, panagkapagkawan, pagkarangan ni itarang mo ako, di panagbiag ni di ayat ti Diyos, hintay rambagan, grasya na God can Amen. Good morning kay Ate Mercy Bida dahil Honolulu, Hawaii. Good morning Ate Mercy. Good morning kay Brother Derwin Vergara Bolo. Good morning Sir Derwin. They're in Lasam, Cagayan. Magandang umaga kay Julius Madriaga Asuncion. Good morning Julius. May God bless you. And good morning Cons Ninong. God bless you, sabi dito. Thank you so much Julius. And may the Lord continue to comfort the Asuncion clan and the relatives. Good morning kay Bernabe Mary. Good morning Mary. And siyempre good morning to your family. Good morning also to
Noel Escabaki. Good morning, Noel. How are you? And siyempre kay Ate Luz Vivilasencio Gonzalez, sabi niya, Limbaga, bigat mo, Cons Pastor. Good morning kay Limuel Alonso Ilocano Vlogs. They're in Australia. Magandang tanghali, umaga dyan sa Australia. Limuel Alonso Ilocano Vlogs, good morning once again. And good morning also kay Kuya William Raynon. Good morning kay Sir Jonathan Culiado. Good morning, Sir Jonathan. And good morning kay Girly Baldol. Good morning, Sister Girly. Kumusta po kayong lahat? At kumusta naman po ang laki na panahon dyan, Brother Derwin Vergara Bolo? Ang update po kasi dyan talaga papalo sa Hilagang Luzon. And yes, our province is affected also. That's why wala pong pasok sa mga estudyante ngayon. Walang pasok in public and in private, if I'm not mistaken. Pati ang mga government offices, close po sila except po sa mga nagtatrabaho sa mga pang-emergency, pang-rescue. Ang CDRRMO, they will be there. And of course, to all the barangay officials, we will all be alert, mga kakape. Good morning, and yes, kumusta ang lagay ng panahon dyan, Brother Derwin Vergara Bolo? At good morning kay Ma'am Ambrosia Alonso. Good morning, Ma'am Ambrosia. Good morning to Alonso family. Pagdarama na bigat ka naman. Good morning din kay Mark Macril Reyes. Good morning, Macril. And good morning to the Reyes family. Good morning kay Casin Renante Tagata. Magandang gabi dyan sa Canada, Renante Tagata. Ayan. Bigat ka naman. Justi pag mga tandaan ng Tagapsat. Lukasan tikin na ulumik tayo di panahon, pero nagbabadyat, nag-iipon po ang kalangitan ng makakapal na ulap na kanyang ibabagsak. We pray for our safety. At ingat po mga kapatid, mga kape. At huwag po tayo naglalabas ng ating po mga tahanan pag hindi po mahalaga, mga kape, lalo pagdating po sa ganitong mga natural na tinatawag po nating ganito na bagyo, mga kakape. Makulimlim ang panahon, Pastor. Wala pang suspension of classes. Opo. Pero dito po sa Lawag City, dito sa Ilocos Norte, ang aming pong gobernadora ay nag-suspend na po ng classes at saka mga government offices kahapon pa. So anyway, ingat-ingat po tayo palagi, mga kapen. Good morning also there in Taclaban, Cabucoy, Ilocosur, Sister Rochi Lim Sapon, and good morning kay Ronald. Good morning kay Lelani, and of course to all our kapitbahay dyan po sa Panayugan, sa Larson family, Lorenzo family, Kabasog family, Sandy and Simsiwan family, at siyempre lahat po tayo dyan. Magandang umaga sa ating lahat, mga kape. Kumusta po kayong lahat, mga kape? At sa pagkakataong ito, tayo po nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay ginising. Binigyan po ng gabi ng mga pagpahinga. Amen. Salamat sa Diyos kahapon sa kanyang pong proteksyon at sa kanyang pong guidance as well as traveling mercies. At tayo po ay ginising ng Panginoon. At tayo maharap ngayon sa bagong umaga dito sa Pilipinas at pagkakataon na makapaglingkod sa ating po Panginoon. Amen. As God is giving us life, let us remember, it is our privilege or opportunity to serve God, to serve others, and to serve with humility. Tandaan po natin, mga kapatid, and as God is blessing us, let us learn to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to our God. Amen.
So sa magkakataon ito mga kapatid, tayo po magpasalamat sa Diyos as we know that in everything give thanks, that is a command from God. Amen. Good morning kay Mama Elizabeth Pedro Cirilo. Thank you so much po. Good morning to online Bible study. And salamat po Mama Elizabeth, of course. Good morning. Ang sabi rito ni Sir Jonathan Culyado, good morning Pastor Adama na saludsodek. Amin ba nga makaamambo iti Diyos ket maisalakan kadi wenno saan? Big answer, no. Hindi po lahat na nakakakilala sa Panginoon ay maliligtas. Hindi po lahat na nakakilala sa Diyos ay maliligtas. Mga kape. Dahil nga po mga kapatid, mismo ang diablo naniniwala sa Kanya. Grabe yung paniniwala ng diablo sa Kanya dahil alam na alam niya, kilala ng Diyos. Siya nga po ay nanginginig, trembling according to the Bible. He trembles every time that he is talking or he is thinking about God, because he believes in God and he knows his future. Satan knows his future. His future, mga kapatid, yung future niya mismo, future ni Satanas, alam niya. Yan nga ang kanyang gustong yun ang kanyang gustong baguhin. Pero hindi po mabago ang mga nakasaad po sa Biblia. Never. That's why we thank God for God's grace and mercy na tayo po ay kaniligtas dahil po sa kanyang ginawa mismo para sa ating lahat. Amen. So, ngayon mga kapatid, good morning kay Iya Ramos. Good morning Iya, and to all of you mga kakape. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos at ito nga po ang awiting salamat sa iyo. Let us all thank God together, brothers and sisters. Every giving is a blessing. Amen. And praise the Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natanggap. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Good morning and welcome to our morning coffee devotion, mga kakape. Maraming salamat for sharing. Sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo Ay walang matatamo. ang mga pagsusumikap. Good morning kay Badsing. Good morning, Brother Emmanuel Kawiran. Good morning, Manny. You are invited to join us in our first mission anniversary in Taclapan, Cabugao, Ilocos Sur. That will be on August 10. See you there. Good morning. Ang pangarap ko'y tagumpay. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa natungkan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko ikaw Ang siyang tanglaw.
kapatid, ang awiting salamat sa iyo, Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ayan po, good morning kay Ate Nisa Sandy. Good morning to Nanang Basang. Hello Nanang Basang, good morning. At meron pong update dito galing kay Sir Derwin Vergara Bolo, brother, dyan po sa Lazam, Cagayan. Okay. TCWS number 2 na po Cagayan, Pastor. Published 3 minutes ago, wala na pong pasok mga bata. Ingat po tayo lahat. Yes, ingat po mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid at mga kape, maganda po yung mas maaga na mga katulad po nito na suspension or announcement of suspension of classes or work if it's possible, para makapaghanda po mga mamamayan. Opo. Kaya sa mga nagsasabi na bakit napakaaga at ganyan-ganyan, mahirap na po kasi pag nandun na sila sa eskwelahan o nasa mga trabaho, tapos biglang babagsak at susungkit ang panahon na may stranded po sila. Mahirap po yung ganun. Lalo pag hindi ka nakauwi dahil sa sama ng panahon. Siyempre maraming mag-aalala sa atin. Kaya salamat sa mga nasa pag-asa, nasa mga sa kawani ng ating pong gobyerno at sa mga private din, na kung saan tumutulong sila para sa awareness ng ating pong mamamayan. Ayan. Maraming salamat. So dyan po sa Cagayan, sa Lasam, wala na pong pasok mga kape. At dito sa Ilocos Norte, wala na pong pasok pati ang mga government offices, maliban na lang po sa mga nagtatrabaho sa mga doon po sa City o CDRRMO. Ayan. At siyempre sa lahat po ng mga hospital, siyempre nandiyan pa rin sila. At sa lahat po ng mga pang-emergency, pati siguro DPWH, brother Manuel, tama ba? But anyway, mga kape, next kong batian ng bawat sa atin. Good morning. Isang makulimling at nagbabadyang panahon na umaga, mga kape. We pray na wala po itong iiwan na kasiraan, kaya tinatawag po natin disaster na kung saan marami pong mga damages sa mga kape. At mag-pray po natin ang safety ng lahat, lalo na po sa mga mangingisda. Huwag na po ninyong ipagpasipilitan na pupunta sa laot. Alam natin, natintindihan natin ang hirap ng buhay, pero kailangan natin maging safe. Sabi nga nila, maging safe ka muna bago ka makapag salba ng iba. As a rescuer, kailangan po nilang isalba ang kanilang sarili muna bago sila makapagsalba. Kasi silang mga trained, sila ang unang mamamatay. Nako, malaking damage po yan mga kapatid. But anyway, nais ko pong batiin ang aking family. Good morning to my wife, Maricel Rosa Asuncion, of course to our daughters. Good morning also to our mother, Nanang Nungo. Good morning to my kuya at mga ate. Magandang umaga mga kamag-anak, of course, sa loob at sa labas po ng bansa. Magandang umaga, Barangay 43, Cabitlaog City, sa pangunguna po ng ating punong barangay, Kapitana Mila D. Alonso. And to all the barangay officials, magandang umaga sa ating lahat. Good morning also to my pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family, as well as there in Daklapan, Kabukoy, Ilocos Sur. Magandang umaga, Daklapan, and of course sa ating punong barangay, Kapitan Charlie Sumejo, and to all the barangay officials. Magandang umaga, magandang oras sa ating lahat, mga kape. At sa lahat po ng mga constituents po natin here in our barangay, nandyan po sa ating pong lokal at sa po sa abroad, magandang umaga o magandang oras po sa ating lahat, mga kape. Sa pagkakataon ito, mga kape, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa mga biyaya natin natatanggap. Of course, ang ating buhay, kalakasan. Of course, we thank God for our family, we thank God for our neighborhood, we thank God for our community and everything. We should always be grateful, so that ang buhay po natin ay tinatawag po natin masaya, dahil lagi po tayong nagpapasalamat sa ating po Panginoon. Okay, so tayo po ay makinig muli ng isang awitin, mga kapatid.
And then after this, tayo po manalangin, mga kakape. Tayo po ay makinig, pakinggan mo natin ang lyrics ng ating pong background music, Walang Hanggang Pasasalamat. Saka pala, bago po natin na, sige, yun na lang po, sige, diretso na lang. Salamat sa iyo, walang hanggang salamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Good morning kay Ma'am Juicy mga pulay, good morning Manong Nesto, good morning kay Jermaine. And yes, good morning kay Sister Sanyata sa Masandaras, good morning Sister SR. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas ng piling mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Good morning Sir Dan Cover, good morning Sir Dan, and praise God, we're still breathing, praise the Lord. Good morning Pastor Rafi and your family, and all kape, God bless from Sister SSR, Sister Sanyata sa Masandaras. maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggang. Good morning San Marcelino de Ilocos Norte.
Good morning kay Ate Mariana Pascual, Manong Isyong, and kay Junjun. Good morning, Pastor Endol Kakape. Sabi nito, thank you so much, Ate Marieta. Thank you for a pastor who baby sits me. Thank you. Anyway, praise the Lord, and thank you, sir, and may God continue to bless and strengthen you and give us all peace, brothers and sisters. Okay, good morning kay Hazel Estigo Domingo. Good morning Dexter. Ingat kayo palagi, lalo sa mga malapit po sa mga ilog at sa dagat. Ingat po kayo. Okay, Philippine Weather System Pacific Storm Update 6 hours ago. O, pakinggan mga kapatid dito sa pagkatapos ni Bising, nandito naman si Krising. Yan, good morning kay Sister Ruchi Lim Sapon. Good morning. Good morning, Pastor Enter family and to all Kakape. Yan, good morning Ronald. Good morning kay Leilani. Yan, tumatama naman po ating Panginoon. Krising, nagbabadya ng tumama sa Northern Luzon bukas. That means today. This was posted 6 hours ago. Mga Kakape. Habagat, mas palalakasin pa. Sana hindi. Sana nagkamali sila. Tama man ang kanilang pong updates, pero sana we pray that God will suppress, that God will pahinain niya ang bagyong ito, mga kapatid. At ito ang update habagat, mas palalakasin pa. Patuloy ng kumikilos papalapit sa probinsya ng Cagayan ang sentro ng bagyong Krising PH, at inasahang tatawirin ang mga isla ng Babuyan Island at saka Calayan Island bukas ng gabi. So, ibig sabihin na talagang ngayong maghapon ay kanyang nadaanan ng Cagayan. So, we are all affected here in Ilocos region, mga kapatid. Mananatiling mataas ang tsansang lumakas pa bilang tropical storm category ang bagyo, at inasahang direkta ng maapektuhan ang halos buong Northern Luzon bukas. So ngayon, samantala patuloy naman ang pamumuno ng makapal na kaulapan sa West Philippine Sea, bunsod ng lumalakas na habagat na hatak ng bagyo. Apektado na ngayon ng tuloy-tuloy na matinding buhos ng pag-ulan na dala ng habagat ang Palawan, Panay Island, Negros Island. Nasahang lalawak pa ang mga pag-ulan na dala ng habagat, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, simula bukas at ngayong weekend. Nanatiling mataas ang banta ng mga biglaang pagbaha at mga pagguho ng lupa, lalo sa mga nabangkit na lugar. Kaya ingat-ingat po tayo, mga kapatid. So, yan po ang update 6 hours ago from Philippine Weather System Pacific Storm Update. Ayan po mga kape. So, ingat-ingat po tayo lahat, lalo sa mga anak po natin. Pag wala silang pinapalabas, though they are always going out, but we need to warn them na kailangan po nilang umuwi, lalo pag masungit ang panahon, mga kape. Okay, tayo po ay manalangin na. Good morning sa ating lahat. Good morning or good day, good afternoon there in Las Vegas, Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert. Let's pray. Yes, today is July 18, mga kapatid. Let's pray, mga kakape. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami po inyong binigyan ng pagkakataon. Maraming salamat po ngayon at ginising po ninyo kami. We thank you Lord for this time. Lord, I pray that you may bless everyone. Bless every one of us. Strengthen us, O Lord. Grant us good health. Heal us. Strengthen us. And Lord, please continue to comfort the family of Kuya Danny Asuncion, and to all the members
relatives of the Asuncion clan. Lord, please continue, Lord, to comfort the family of Vanessa, as well as Janet, Manang Rosita, at sa lahat po ng mga pag-anak. Lord, we know na bawat isa sa amin meron na po nakatakda para lisanin ang mundong ito. At kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon binibigay sa amin para mabuhay, at nawa magampanan po namin ang aming pong dapat gawin bilang mga anak mo, Panginoon. Muli, kami po ay nagsusumamo sa inyo. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Mula po sa aming pong mga naisip na hindi po tama, sa mga nasabi po namin masama, at sa kilos po namin at kilaw, ang ugali na hindi po kaya sa inyo, Lord, please forgive us. We thank you so much, Lord, for this time. I pray that you may please bless our brothers and sisters here and abroad. Panginoon, sa bagyong ito na si Krising, Lord, maawa po kayo sa amin. Please, Lord, kung maaari, Panginoon, pahinain niyo po ang bagyong ito, na wala po, Panginoon, na maging casualties. Mababawasan po, Panginoon, ng mga damages. Yes, Lord, we know that this is a situation in where dito po kami dapat kumilos na may pananampalataya. Kaya, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo, that you may please protect your people, protect our nation, protect our people. And most especially, Lord, I pray for the salvation of the lost. Kaligtasan po sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kamag-anak, mga katrabaho, at sa lahat po ng aming pong community. Yes, Lord, I pray that you will please bless every one of us with good health. Kami po inyong turuan, Panginoon. Ilayin mo po kami, Panginoon, sa kapahamakan. At nilalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang mga nasa kawarin ng gobyerno na mga alert po ngayon. I pray for their safety. I pray for strength. I pray for their needs that you please provide. Patuloy, Panginoon, na ibuhos mo ang iyong pong biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat po ng aming pong kinakaharap ng mga problema at pagsubok sa buhay. I pray, Lord, for wisdom, and we pray, Lord, that you may please remind us always that you will be the one to help us, because you have all the solutions. So we praise you and we thank you, Lord. And again, we beg you, Lord, that you may please pahinain mo po ang bagyong ito. Kahit po sa mga susunod pa, na wala pong maging casualty. And please provide also our needs. We thank you so much, Lord. Sa lahat po ng mga sakit po ngayon, I pray that you may please continue to strengthen them and heal. Sa mga nangailangan po ng encouragement and strength, Lord, please strengthen them. Patuloy po kayong magtrabaho sa aming buhay, Panginoon. Please take care of our children. Please bless your people, the churches, pastors, and preachers, missionaries, and evangelists that preach and deliver gospel. I pray that you may please use us effectively, even the online ministries, Lord. And we pray also for the needs para po sa anniversary doon po sa Kabugao this coming August. Lord, we trust in you. And most especially, we pray for the salvation of those who will be coming, who will be attending, or who will attend the said anniversary. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. I pray that you may please bless at every one of us, lahat po ng mga nanonood at nakikinig ng traveling mercies too. And you, Lord, please continue to remind us that we are here for you, for your glory.
Muli, Panginoon, please search our hearts. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Help us all to grow, Panginoon. Muli, help us, Lord, give us wisdom to win souls and to make disciples. And I pray for the heads of thorns, heads of protections, head of protection para sa mga kapatiran po, sa mga nandyan po sa Kabugao, especially those who decided to follow you in water baptism. Please, Lord, protect them. And please, Lord, always remind them that we should always choose to do what is right. And that is for all of us, Panginoon. Muli, kami po nagpapasalamat sa inyo pong ginagawa sa aming pong buhay. And please bless our country. Please, Lord, give wisdom to our President. As well as, Lord, I pray for unity and harmony and love. Amen po, Panginoon, sa safety po ng mga families po, ng mga kapulisan, kasundaluhan. And please, Lord, bless them and protect them also. Salamat po, Panginoon. At ito po ang aming dalangin. And we thank you. And we ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. Good morning to all of you. And yes, at Emerita Baptist Corpus, magandang hapon po sa Susun City, of course, sa San Francisco, California, kay Kuya Jim. Brother, itutuloy ko po when we get home po. Dito kami sa grocery. Yes po, at Emerita. Ingat po kayo. Drive safe, Kuya Jean, and of course, kay John and Jean, and to yung mga po. Magandang hapon po dyan sa California. Sister Mercy, Semanero Galapon, good morning, Pastor, and your family, and to kakapin, maraming salamat. Good morning kay Mami Florida Semanero. Okay, Maybelline Agete, good morning. Maybelline Agete, good morning to Agete family. Good morning, Jezabel. At good morning kay Sister Jonah Fernández Sereñado and kay Brother Engineer Joseph Sereñado. Ingat po kayo dyan sa Marikina City. Ayan. Sister Esmeralda Cacacho, Brother Raymond Cacacho, Ezra, Hagay, Karen, and kay Kasia. Magandang umaga. Okay, meron po nga nanood dito na hindi ko mabasa ang pangalan. Thank you so much and welcome to our morning coffee devotion. Salamat. Good morning po, Pastor, and to all kape from Sister Jonah. Good morning, Pastor. Sa lahat ng kape, ingat tayo lahat. Yes, maraming salamat, Ma'am Juicy Makapulay. Ayan po, mga kape. Okay? So, tayo po ay magbigay po ng short announcement, brothers and sisters. And again, Baguio Crising. Ingat po kayo, mga kape, lalo dito sa Northern Luzon. And I'd like to say happy birthday also ngayon at saka kahapon, syempre, sa kapatid po sa bayaw ni Sister or Ate Mercy Vidal na si Orlando Manuel. Ayan. So maraming salamat and more birthdays to come. And away from sickness and danger. And that will be our prayers, brothers and sisters. Okay, so short announcement, brothers and sisters. At ako po ay nagagalak na ipaalam sa inyo sa biyaya ng Diyos ay mag-anniversaryo na po ang gawain po ng Panginoon sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur on August 10. On August 10 po, that will be the first mission anniversary of Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur, because I was sent out officially last year, August 4, 2024, mga kapatid. Matagal na po tayong tuturo po doon ng salita ng Diyos, but as a representative of Bible Believing Baptist Church, and until now, but the church the church in here in Luwag officially sent me out as a missionary with my family to Daklapan. So, mag-isang taon na po sa biyaya ng Panginoon sa August 10. And I beg your prayers, brothers and sisters, sa lahat po ng mga mabibigyan po ng invitation. Thank you so much po sa inyong lahat, and may the Lord God continue to bless you, and let us be a blessing also sa magiging programa o maging anniversary po, because we
we are inviting the barangay officials na kakape. At we'll invite our neighborhood, siyempre, mga kape. Dahil ang ating pong pakay ay ang makapakinig po sila ng ebanghelyo. And let us pray for our guest speaker or our speaker, ang tagapagsalita, that God will use him mightily as he deliver God's message to us. Yan po mga kapatid. And of course, for the safety of everyone na pupunta po doon, mga kape. Maraming salamat sa Panginoon, and yun po ang ating pong short announcement ngayon. At syempre, dito po sa Ilocos Norte, kahapon pa po na in-announce ng ating pong gobernadora ang school suspension sa public at saka sa private. If I'm not mistaken, sa lahat po ng mga agencies po or offices ng government, maliban lang po sa mga natatrabaho para sa rescue, nandiyan po sa CDRNO, nasa mga hospital, syempre. Ingat-ingat po tayo palagi mga kapatid. And let us listen to this song, mga kape, and after this we will proceed to our topic. Our topic is changes or pagbabago. This is the continuation of our lesson or our devotion yesterday, mga kape. So pakinggan po natin ang awiting ito, mga kakape. Kailan pa? By Papuri or Saririka, if I'm not mistaken. Kailan pa? Pakinggan po natin, mga kape. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Happy birthday kay Kapitan Clifford Domingo Balisacan, therein Putaw, Solsona. Happy birthday, Kapitan. At kung ang araw mo'y lumipas na,
siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya Maglilingkod sa Diyos, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Ayan pong awiting kailan pa. And tayo po ay mag-isip-isip mga kape. Let us search our hearts. Let us ask God to search our hearts. At tanggalin ang lahat po ng mga makasarili na adhikain ng bawat isa. That we should be humble and submit to the will of our God. Amen. Tara mga kapatid, let us proceed to our devotion. At mukhang mapapaaga po tayo. And yes, ingat po tayong lahat. At ito nga po ang ating po sinimulan kahapon, that sabi po ng ating pong caption kahapon, in suffering we grow. Dahil po sa mga pagsubok, dahil po sa mga pagdurusa, tayo po ay lalong lumalakas at tayo po ay lalago, mga kakape, if we react the right way, mga kapatid. So, vision for transformation. Inaasahan na nakikitang pagbabago sa bawat sa atin. Mga kapatid, kailangan po ng changes, kailangan po ng pagbabago. Hindi po pwede na tayo ay imbes na maging transform, lalo po tayo nagiging tinatawag po natin na nagiging masama lalo. Because tayo mga anak ng Diyos, kailangan po nating tanggapin ang katotohanan na tayo po ay nasa ministeryo ng tinatawag na reconciliation. Because we are in the ministry of reconciliation. That means, brothers and sisters, tayo po ay magdadala ng kapayapaan sa bawat isa, that we may share the gospel to all, mga kakape. Because sa lahat po ng mga tao sa mundong ito, tayo pong lahat ay ang dahilan kung bakit ang Panginoon Kristo ay pumarito. And we have this what we call, we have 7 to 8 billion reasons why we need to continue on. Because the world's population today, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, umabot na po ng 8 to 9 billion. Kung meron pong ibang update dyan, please tell me, mga kapatid. So, every soul is a reason for us to continue on. Why? Because every one of us, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. And He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That's why we are here as children of God, to spread the gospel, spread His love, that they may know Him, that they may know the Lord Jesus Christ, that they may trust in Him, believe Him, and by faith receive Him as the Lord and Savior. Yun po yung puso ng ating Panginoon, mga kape, because He came 2,000 plus years ago, died on the cross, His blood was shed to wash away our sins. And for those who will come to Him with a contrite spirit, with a broken spirit, broken heart, mga kapatid, tayo po magpakumbaba at tanggapin po natin yung kanyang ginawa and accept that He is our God and He is our Savior. Mga kape, ang Diyos ibibigay po niya ang kanyang pangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. And praise the Lord for that. Good morning or good evening there in Canada, Ate Louie Andres, ingat po kayo palagi. Good morning kay Cousin Racel Alonso Francisco. Salamat, Cousin, for joining us live today. Okay, so tara, pagbabago o changes, there must be changes. Amen. Kahit po sinasabi mo natin gradually or little by little, as God is changing us, and that will be a big or great impact, mga kapatid. As the people will see in our lives that we are changed, meaning mga kapatid, ay iba na siya ngayon, hindi siya katulad ngayon.
Hindi po siya katulad noon na siya ay palaaway, magaling sagutan, at marami siyang mga ginagawa na hindi maganda, and now he is changed. Ang ganda pong yun, ang ganda pong balita yung ganon. Kaysa sasabihin nila, ay nagpupunta yan sa church pero hindi naman nagbago, because may pagbabago nga pero lumala. Di ba ang pangit pakinggan yung ganon, mga kapatid? So all of us, we should humble ourselves and to submit to God's will so that the fruit of the Holy Spirit will manifest in our lives. Yun po sinasabi ng Biblia. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify our Father in heaven. Mga kape, that means we need to humble ourselves and to submit to His will, and by that, mga kapatid, tayo po ay makakakitaan ng bunga po ng Espiritu. Love, joy, and peace, long-suffering, gentleness, meekness, etc. Yan po ang ibibigay at makikita sa ating buhay, mga kapatid, ng ibang tao. And they will glorify God. Sabi nila, wow, nagbago na ito. Wow, nagbago na si Paeng. O di ba, mga kapatid, nagbago na si Manny. Nagbago na si Lita. Nagbago na si Louie. O di ba? Napakaganda, mga kapatid, na isang statement o isang salita o masabi ng mga tao sa atin that God changed our lives. And this is very important, brothers and sisters. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maging seryoso when it comes to our life as believers, as Christians, mga kapatid, so to speak. Okay? So Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ito po ang ating pong main text, at dito rin po tayo kukuha ng ating pong outline kung saan ito ay ating pong aaralin muli. This is a review, mga kapatid, and then dagdagan po natin later on. Okay, I beseech you therefore, brethren, ako'y nagmamakaawa sa inyo, mga kapatid, nasa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, living sacrifice. Oo, ayon ng Panginoon yung patay na sakripisyo. So we should give or surrender our lives, mga kapatid, to Him, so that He can use us. I'm not saying all of us will become pastors or preachers. I'm not saying that you'll become full-time in the ministry. But wherever you are, with the capability, with the ability that God gave you, you are in your house, you are in your work, you are in your school, wherever we are, brothers and sisters, we can serve God. We can share the love of God. We can share the gospel wherever we are, brothers and sisters. That's why I challenge my daughters, wherever you are, let us always remember, it is always good to and best for us to share the gospel, because we don't know. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, mga kapatid, we just broadcast the word of God. We just announce or we just share God's love, the gospel of the Lord Jesus Christ, and we don't know. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig dito sa ating pong morning coffee devotion, someday we will meet them in heaven. Sabi nila, thank you so much for spreading the gospel through internet. O diba, mga kapatid? So it's not in vain. Everything that we do for Christ, everything that we do for God, it's not in vain. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po mapapawalang saysay, mga kapatid. Dahil hindi po babalik ang ebanghelyo, o hindi po ibabalik o babalik ang salita ng Diyos na wala pong nagawa, mga kapatid. That's how powerful the Bible is. That's how powerful the Word of God is, mga kapatid. And not only to surrender our lives or to sacrifice our life as a living sacrifice, but to be conformed or to be transformed by the renewing of our minds. Hindi po tayo dapat paapektuhan sa impluensya ng mundong ito. We are Christians. We need to turn the world upside down, brothers and sisters. We Christians should not be influenced by the world or by this world, but we should we should make an impact in this world. Why? Because we are Christians.
so that the people will see also and know also the God that we trust. Amen? Tandaan po natin yan, mga kapatid. So, hindi po tayo paayon o susunod sa impluensya ng mundong ito. Pero magkakaroon tayo ng malinis na kaisipan sa pamamagitan ng pagpasok ng salita ng Diyos sa ating puso at isipan. And by that, the Word of God will purify us. It will help us. It will teach us in everything that we do. It will give us wisdom. The Word of God, mga kapatid. Dahil we are here to prove what is acceptable unto God. Tayo po nandito para ipakita kung ano yung mga gawain na katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? So, tandaan po natin mga anak, mga kakape, that may mga nagagawa po tayo minsan that being influenced because of the pressure of barkada or mga kaibigan na sinasabi natin. But alam niyo po mga kapatid, for me, ang isang tunay na kaibigan, hindi ka ipapahamak. Ang isang tunay na kaibigan ay tuturuan tayo para lumago. Ang isang tunay na kaibigan ay may concern sa atin. Ang tunay na kaibigan, tayo ay dadalhin sa kung saan tayo po ay maging safe at hindi po tayo sisiraan. Yan po ang tunay na kaibigan, mga kapatid. And of course, sinasabi siguro ng iba, your best friend will become your best enemy. May katotohanan din yun, mga kapatid. Pero, sinasabi ko rito, mga kapatid, we should not be influenced because of kahit na sabihin natin malapit natin silang kaibigan, okay, matagal natin silang kaibigan o barkada, then you trust in them, then it's okay. Hindi po ganun, mga kapatid. Kung alam natin na kung saan ginagawa nila ay masama at hindi po yun ayon sa kalooban ng Diyos at hindi po tanggap-tanggap sa Diyos, kailangan po nating umiwas. Amen? Kasi minsan, lalo sa mga kabataan, lalo sa mga kabataang lalaki, pagkasama nilang magbarkada, tapos may mga babae, naku, magpapasikat po yan. Ipakita nila sila malakas, matatapang, di ba? Ganun yung mga kabataan eh. Pero meron sa, hindi lahat. Pero, yun po ang karamihan nangyayari sa mga kabataan ngayon, mga kapatid. Pakita nila na matatapang sila, mga mayabang, mga kape. Pero hindi nila alam, hindi nila kayang panindigan yung kanilang mga ginagawa. Why? Because nasa barkada lang sila eh. But if they are alone, parang mga napakaamong mga tupa, mga kakape. But anyway, we Christians, we believers, should prove what is acceptable unto God. So tayo po ay magpapatunay kung ano yung mga katanggap-tanggap sa Diyos. According to Ephesians chapter 5 verse 10. Tandaan po natin, mga kapatid. Ngayon, ano nga ba tinuturo ng mga talatang ito na nabasa natin sa Romans chapter 12 verses 1 and 2? Number 1, there is a plea. Meron pong pakikiusap dito. There is a plea. I beseech you, meaning I beg you, nagmamakaawa ko sa iyo. Mga kapatid, hindi tayo mamakaawa sa isang tao kung hindi talaga kailangan. Oo, kahit yung sinasabi natin, sometimes they ignore us, they don't mind us, but we insist. We beg them. Why? Because we know what will happen if they will not listen to us. Diba, mga kapatid? So sinasabi nito, I beg you, I beseech you, nagmamakaawa ko sa iyo. Ano ba yung hinihingi niya dito, mga kapatid? So the Apostle Paul wrote these verses or this book, Romans, in order for us to understand that God Himself is asking us to surrender our lives to Him. Tandaan po natin, even in Old Testament, He said, my son, give me thine heart. Diba, mga kapatid? Dahil ang alam ng Diyos na ang puso natin ay madaling magbago. Our heart is deceitful, according to the Bible. Madaling magbago po, kaya hindi po natin dapat asahan kung ano dinidikta ng ating puso, mga kapatid. Dahil pabago-bago po yan.
Yung feelings mo natin, pabago-bago. Ngayon, okay ka, mamaya, bigla kang tinopak. Ngayon, okay ka, bigla kang magbago. Na kung saan ito yung gusto mong gawin, biglang magbago. Ganun po kadali, mga kapatid, ang pagbabago ng ating puso. That's why the Lord Jesus Christ, or the Bible says, as God told us, that we should not lean on our own understanding, but in everything, we should trust in Him. Trust in the Lord with all thine heart, di ba? Buong puso dapat, mga kapatid, ang pagtiwala natin sa Diyos. Walang pagdududa. So, as God is begging us, siya po ay nagmamakaawa sa atin, mga kapatid, hindi naman dapat siya magmamakaawa pa sa atin, di ba? Dahil, nasa sa atin na siya, at dapat, matik na yon, na tayo ay dapat sumunod sa Kanya, pero hindi Dahil ang puso natin minsan, siya ang naghahari sa ating buhay, sinusunod po natin, nakakalimutan natin, na ang Diyos, siya mismo hinihingi niya ang ating puso. Why? Upang tayo Kanyang magamit. Kaya, ang ano ba yung hinihingi niya sa atin? Bakit siya nagmamakaawa? It is because, mga kapatid, nagawa na niya ang kanyang pong misyon. He died on the cross. He paid the penalty for our sins. And yes, we are here to continue preaching the word, sharing the gospel into all the world. Tandaan po natin, mga kapatid. So, we need to present or submit ourselves to God as a living sacrifice. Why living sacrifice? Bakit buhay na sakripisyo? Kasi nga po, mga kapatid, wala na pong magagawa ang patay. Amen? Kaya ang opportunity na yon ngayon, ang privilege po natin ngayon, ay ngayon na. As we are still alive, as God is still giving us a chance to live, brothers and sisters, that we may present our bodies a living sacrifice. Let us present or submit or sacrifice our body to God. Yun po sinasabi niya, mga kapatid. Not my right hand only, not also with my left hand, but, mga kapatid, my whole, everything that is in me, everything I should give, I should sacrifice to God for the sake of the gospel, brothers and sisters, upang maging makatwiran ang ating paglilingkod. Amen? Kaya kailangan po nating magpasakop sa Kanya. But He giveth more grace, wherefore He said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Tandaan po natin, humility is the key in order for us that God can use us effectively. Because we are living because of His grace. Without His grace, we are not here anymore. Mga kape, that's why we need to humble ourselves. Sinabi ng Diyos, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. God cannot use us effectively if we will not humble ourselves. Kaya yung pagiging humble po, dapat yan, may remind sa atin from time to time. Kasi minsan, pag tayo nasasaktan, bigla na lang uusbong ang ating pong, mangibabong ating pong pride. Gusto natin magalit, gusto natin maghiganti. That's why we need to be reminded all the time to be humble. Let us always be humble. Always be humble. Always be humble. Humble yourself. Amen? For the Bible says, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So, umuulan na po, mga kapatid. Nagsimula na po ang ulan. Ingat-ingat po, mga kapatid. And, second thing, as we can read in the book of Romans chapter 12, verses 1 and 2, there is a plea, and here, there is a command. Meron pong command. Ano yung command dito? And be not conformed to this world. Huwag kang pa-impluensyahan sa mundong ito. That is a command, brothers and sisters. So pag sinabi natin command, we need to submit. We need to obey. Because this is God's command. Let us remember, He is our King, the King of Kings. He is our Lord, the Lord of Lords. Mga kapatid, He commanded us not to be conformed to this world. Huwag daw tayo makiayon, hindi tayo makibagay. Meaning, mga kapatid, huwag tayo magpa-impluensya sa sistema ng mundong ito. Bagkos, mga kapatid, dahil sinabi ng Diyos sa 1 John chapter 2 verses 15 and 16,
huwag ninyong ibigin ang mundong ito. Kahit yung mga bagay-bagay na sa mundong ito. Dahil kung ang isang tao ay mahal niya o iniibig niya ang mundong ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Dahil, ang mga nasa mundo, ito yung tinatawag na pita ng laman, pita ng mata, at kayabangan. Pride of life. Ito ay hindi galing sa Ama, kundi ito ay galing sa mundong ito. So in this world, we have the pride, we have that what we call lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Dito po minsan tayo nahuhook ng mundong ito. Because ang diablo sabi niya, hanggang ganyan ka na lang, dapat mangarap ka naman na magkaroon ka ng malaking bahay, magkaroon ka ng maraming kotse, para yumaman ka at makilala. Yan ang sinasabi ng diablo. But let us remember, brothers and sisters, we should not be conformed by this world. Because God commanded us this. Brothers and sisters, we should not love this world. The system of this world. In where we know, brothers and sisters, na sinabi sa lahat ng umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Dahil ang nasa mundong ito ay tinatawag po natin pita ng laman. Yung gusto-gusto ng ating katawan, pita ng ating mata, yung mga bagay-bagay na nagpapasaya sa ating temporarily, mga kapatid. And this is what we call pride of life. So tandaan po natin, mga kapatid, there is a plea, nagmamakaawa ang Diyos sa atin. There is a command, may inuutos ang Diyos sa atin. And lastly, mga kapatid, there is a request. Ano yung request ng Panginoon? Na mag-transform po tayo sa paglilinis po ng ating pong kaisipan. Dahil pag malinis ang kaisipan, malinis ang konsensya, malinis din po ang ating mga sinasabi. Pag marumi ang isipan, bastos ang kaisipan, siyempre mga bastos din ang lumalabas sa ating pong bibig. That's why we need to be transformed by the renewing of our minds. And be renewed with the spirit of your mind, according to Ephesians chapter 4 verse 23, mga kapatid. So anong dapat natin ilalagay sa ating pong puso at isipan? Ang salita ng Diyos. Kaya bilang anak ng Diyos, hindi tayo dapat nagsasawa sa kanyang salita. And again, we who are saying we love God, there should be a manifestation of it. Let us prove our love to God. So how can we prove our love to God? Let us love His Word, the Bible. Meaning, hindi po tayo nagsasawa na nagbabasa ng Bible. Hindi po tayo nagsasawa na pinag-aaral ng Bible. Hindi po tayo nagsasawa na makinig ng salita ng Diyos. Because if we are bored, that means we have a problem. Because we need the Word of God. We need God's Word. It will strengthen us. It will mold us. It will help us to grow. Mga kapatid. So, that is one of the proof or manifestation of our love to God. We should love God's Word. Masapol nga ayatan tayo isa sa una. Amen? And number 2, we should love His Word, the ministry of reconciliation. Because if we love God, we should be serving Him. And serve other people. Serve others. Because we are here to serve God, to serve others, and to serve with humility. Pakatatandaan po natin yan, mga kapatid. Good morning kay Nanang Marilo Marila. Good morning kay Harold. Good morning to our brothers and sisters there in Daklapan, Cabuo, Ilocos. Ayan po, mga kapatid, tandaan po natin yan. That there is a request, but sabi nito, be transformed by the renewing of your mind. Ang salita ng Diyos, ang ipasok po natin sa ating pong puso at isipan. Bakit, mga kapatid? There are so many na maraming mga basura ang ating napapanood, na nababasa, na kung saan it will also degrade our mind, mga kapatid. Dahil pag puro kabastusan ang nasa isip natin, kabastusan din ang lumalabas sa ating bibig. Amen? Kung hayaan natin na ang emosyon po natin na lagi mangibabaw, hindi po tayo magamit ng Panginoon. Because God is teaching us to rejoice, to thank Him, to be grateful, brothers and sisters. So this is a request, mga kapatid, that we may have that renewed mind, renewed
thoughts, renewed thinking. Isa-isa lang yung mga kapatid. Dapat malinisan ang ating pong puso at isipan. At ang maglilinis nito ay walang iba kundi ang kanyang salita. So, how will our minds be transformed and renewed? Yun nga yung tanong eh. Paano nga ba? How can our minds be transformed and renewed? Paano nga ba? Nasabi ko na kanina mga kapatid, but let us always remember, ask the Lord to guard and direct our minds. Let us always pray, because prayer changes things. It can even change our lives. Mga kapatid, that's why prayer is very important. That's why I'm begging you, brothers and sisters, mga kape, to please pray, pray, pray. Amen? The three things that we should always do or prioritize, brothers and sisters, as believers is number 1, to pray. Number 2 is to pray. And number 3 is to pray. So prayer changes things. If we believe, brothers and sisters, because when we pray, we are depending upon our God. And the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Brothers and sisters, tayo dahil ang manalangin na hindi po dapat nagsasawa. Amen? Let us recognize the source of self-focus and self-defeating thoughts. Bibi sa mga kapatid, we should have always that examination of ourselves. Ikaw, kilala mo sarili mo. Ako, kilala ko sarili ko. Pero mas kilala ng Diyos ang sarili mo at saka ang sarili ko. Kaysa sa pagkilala natin sa sarili mo at sarili ko. Nakuha ba natin yung mga kapatid? Mas kilala tayo ng Diyos. So He knows what's best for us. Tandaan po natin mga kapatid. So let us always ask God, Lord, search my heart. Tanggalin mo po, Panginoon, ang mga bagay-bagay na makasarili na sa aking puso. Amen? Search me, O God, according to Psalms 139, verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. See if there be any wicked way in me. Lord, suriin mo ang aking puso. Sukimatong dati puso, O Diyos ko. O, di ba? So, let us always remember the mga kapatid. Let us meditate God's Word. Let us love His Word. And by that, mga kapatid, we will have a renewed mind. Amen? And let us always remember that God is looking always, that God is looking after us. God is watching over us. And He is in us. Nasa atin po ang Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan po nating tandaan that we should rest in the truth that we are accepted in Christ. We are part of the body of Christ. We are part of the family of God. So tayo po lahat mga kapatid, we should do things for His glory. And everything that we do is for the furtherance of the gospel. Amen? Tandaan po natin, kailangan po natin magpalakas sa ating pananampalataya sa Kanya. Our faith should increase as the disciples ask Him, Lord, increase our faith. Teach us to pray and increase our faith. In Christ, we are children of God and heirs, meaning tayo ay tagapagmana. Kung ano ang mga nasa Kanya, ay mapapasa atin. And praise God for that, mga kapatid. Kailangan po natin palagi yan so that we will have a renewed spirit. Amen? Kailangan po natin tandaan, mga kapatid, as to have a renewed spirit, renewed or transform a mind, mga kapatid. Let us always pray. Let us always ask God to examine us or to search our hearts and repent sa lahat po ng mga ginagawa po nating pagkakasala. And we need always to read the Bible. Meditate on His Word. Huwag po tayong magsawa. And let us always remember who are we, who we are in God's sight. Mga kapatid, we are His children and we need to please Him as obedient children of God. Amen? So, salamat sa Diyos at natapos na po tayo. And may the Lord God bless His Word and bless us all, mga kape. So, bago po tayo magtapos, meron lang po akong gusto i-share sa mga baguhan na narito. And if you are here at hindi mo pa tiyak na kung mamamatay ka ay punta ka sa langit, you need the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the way, the truth, and the life.
Gusto ng Diyos na iligtas ka, kaibigan. Ang Diyos mahal na mahal ka niya. Wala pong pagdududa yun. Maaaring ikaw ay may pinagdaraanan, marami kang mga pagsubok sa buhay, marami kang problema. Pero hindi pa huli ang lahat. As God is giving us a chance, as God gave us this day, makinig kang mabuti, you need the Lord Jesus Christ. Siya lang ating tagapagligtas, walang iba. Kung gusto natin makatiyak ng langit, buksan natin ang ating puso at isipan, kailangan natin siyang tanggapin. Tanggapin natin na si Jesus ang ating pong tunay na kailangan. Dahil siya lang po ang namatay para sa atin. Siya ay nilibing at sa ikatlong araw siya nabuhay na muli upang ikaw ay ligtas. Bigyan tayo ng tinatawag na buhay na pag-asa. And that is everlasting life as God promised us. Ngayon, ang tanong, gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Will you open your life for Him? Will you open your heart and ask Him to come into your heart? And ask Him to come in? Will you open your heart for Christ? Maaaring sasabihin mo, hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi ba pwedeng next week na lang? Makinig kang mabuti, kaibigan. Today will never return. Tomorrow may never come. Baka bukas, hindi na tayo sisiyatan ng araw. Kaya ngayon pa lang, ngayon napapakinggan mo ito, manampalataya ka kay Kristo. Tanggapin mo na siya ngayon. Dahil pag hindi mo siya tinanggap, ang sinabi ng Diyos, dahil wala sa atin si Kristo, impyerno po ang bagsak natin. Bakit ba impyerno? Dahil mayroon tayong kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo karapat dapat na maparusahan. That's why we need a Savior. Kailangan po natin tapagligtas. At walang iba kundi ang Panginoon. Will you open your life for Christ? And after ikaw ay tatanggap sa Panginoon, God will work in your life and God will change you. My friend. So will you open your life today for Christ? Kung yan ang gusto mo, makinig ka at ipanalangin mo ng galing sa puso mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawad, ako'y makasalanan. Salamat sa pag-ibig mo. At ngayon, sa pananampalataya, ako'y nananampalataya sa inyo. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ng Jesus. Amen. And amen. And amen. Maraming salamat and praise the Lord mga kape. Tayo po patuloy na magpasalamat. Dakilan namin Diyos. Please bless our brothers and sisters. Bless us all. Bless those who will celebrate their birthdays and anniversaries this month and today. Yes, we thank you so much. We ask all these things. Please take care of our brothers and sisters wherever they are. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. And amen. Thank you so much mga kape. And this now the birthday song para sa lahat po ng mga mag-birthday ngayon. Happy birthday and happy anniversary to all of you. And again, happy birthday to Kapitan Clifford Domingo Balisacan. Yes, happy birthday sa inyo lahat mga kape. Sino ang mag-birthday ngayon? Happy birthday kay Darwin Daqueño. Happy birthday Darwin Daqueño. Happy birthday kay Manong Florito Abubo. Happy birthday kay Rudy Rabor. Happy birthday kay Gloria Rapacon. Happy birthday kay Cheryl Sampayan. Ayan po mga kape. Ate Jovita Verdes, good morning. And of course kay Precious, ingat po kayo. At tayo po ay babati sa lahat po ng mga birthday celebrants po ng July, mga kakape. Tignan po natin. Happy birthday and happy anniversary to all of you. Happy birthday kay Eddie Gaviran Asuncion, Sammy Gaviran Asuncion, Darren J. Vidal, kay Diego and Mateo Vidal, Laila Kilinahi Vidal, Orlando Manuel, happy birthday Orlando Manuel ngayon. And yes, happy birthday Teresa Lani Vidal, at Melody Joy Vidal Lau, Daniel Shane Vidal, and Leah Marie Mercedes A. Vidal Lau. Yan. Happy birthday and happy anniversary sa inyo lahat. Maraming salamat. Happy birthday and happy anniversary sa ating lahat, mga July celebrants. Happy birthday and happy anniversary to all of you. Happy birthday. Happy birthday Manong Jean. Happy birthday Manong Jean Corpus in advance. Happy birthday. Happy birthday and happy birthday sa inyong lahat. Ayan po mga
mga kakape. At ito na po ang last song para sa atin ngayong umagang ito by Pastor Rod Capasin. Hindi ka nagkulang. Ang buhay ko, Jesus, ako'y may pagamba, ikaw ang kasama. panatag na kahit kailan. Amen. Biyaya mo sa akin laging laan. Maraming salamat to Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo, Online Bible Study, kay Bernabe Mary Sanyata, Salma Sandaras, of course, kay Sister Mercy Galapon, Christy Domingo Benavista, hello Sister Christy, kay Renante Tagata, of course, kay Mami Florida Semenero, kay Kuya Rogelio Alonso Reyes, kay Manang Kulia, kay Marisa, at syempre kay Ate Los Vividas Gonzales, kay Lynn L. Salvador, Mel Yuseca, good morning Pastor Marlon, Ruth Silim Sapon, may the Lord God continue to protect you and bless you and strengthen you and heal you, Pastor Marlon. Sister Ruth Silim Sapon, of course, Gerly Baldoliano, Mark Barwit, Marian Guban Figora, Cristobal Anlin, kay Sister Mercy, at Sister Telma Haramo Candilaw, kay Ma'am Julie Natividad Vidor Colbert, kay Sister Feli Nagwalongkoy, and kay May Española Idanyo. Sa akin walang hanggan mo ako noon. Come on. By that, brothers and sisters, tayo po ay magpaalam. This is your brother Rafi Kagaot Pailay, nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, umulan man bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share blessings. Pray for our family, pray for our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat.